tayo po ay magsintayo para sa lubuhin ang babaeng ikakasal. Ladies and gentlemen, let's all welcome our legal bride, Mr. Ian Easy Camila, our Kalabas. Ngunit ko naman sa lubuhin na mas labong alapan ang pagkakas ikakasal. Mga minamahal na kapatid at mga kaibigan, tayo ay nakakatingin ngayon sa harapan ng ating Diyos. Nakapulungan ito bilang saksihan at ipagdiwang ang pag-isang dibdib ni Chris at Darlene sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay itinakda ng Diyos na siyang lumikha sa ating lahat bilang lalaki at babae. Ang sino mang nagnanais na pumasok sa tipang ito ay dapat mag-isip ng mabuti na may paggalang, kainahunan at takot sa Diyos. Sapagkat ang pag-aasawa ay isang banal na tipan, ito ay dapat igalang. Ikaw, Chris, tinatanggap mo ba ang babae ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aaliwin, gagalang at tilingapin sa sakit at sa kalusugan at lagi sa kanyang lakman pipisan ang kayo'y dalawa ay nabubuhay? Tinatanggap ko po. Ikaw naman, Darlene, tinatanggap mo ba ang lalaking ito upang maging asawa? Mamuhay na magkasama ayon sa itinakda ang banal na matrimonyo? Siya ba ay iyong iibigin, aalawin, gagalang at ingatan sa sakit at sa kalusugan? Tanging sa kanya lang ang pipisan habang kayo dalawa ay nabubuhay. Tinatanggap ko. Okay, kung gayon, hilingin natin ang basbas ng ating Diyos sa gawain ito. Alam ko, hilingan ko na yumuko at pumikit at tayo mag-offer ng isang prayer. Aming Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may akda ng banal na pag-aasawa, kami po ay lumalapit sa iyong luklukan ng biyaya sa oras na ito sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. At hiniling po namin ang iyong mayamang pagpapala at pangunguna sa banal na matrimonyong ito. Dalangin po namin
na i-bless mo ang kasalang ito mula sa umpisa hanggang sa katapusan. At ito po ay pinagkakatiwala namin sa iyong mga pangyarihang kamay ang buong seremonya ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas at Panginoon na si Jesucristo, ay yung anak na lahat po ay magsabi ng malakas na Amen. Tayo po lahat ay makakapuna. Wedding ceremony natin. Bilang isang bishop, pribileyo po ng inyong lingkod na mag-conduct ng mga wedding ceremony. Marami na po akong ikinasal magmula sa dump site hanggang sa isang palasyo. Ibig sabihin, from the rags to the riches, mula sa mahirap hanggang sa mayayaman. At tayo po ay may lisensya, authorized tayo na mag-conduct ng mag-solemnize a marriage all over the Philippines. So mula Luzon, Visayas at Mindanao. At actually, pagkatapos po nilang kasal, marami po kami naka-schedule na kakasal. Ibig ko po sabihin, kakaunting tao lang yung binigyan ng privilege na magkasal. Kahit itingnan niyo po yan sa family code, yung batas natin pagkakasal, ilang tao lang yung mayroong authority to solemnize marriage. At bilang isang pastor at ako po yung bishop na ngayon, isa pong kasiyahan sa akin. This is my joy to see a couple like Chris and Darlene na maikasal sila. At nung po isang araw, nagkaroon kami ng premarital counseling bilang isang minister na magkakasal sa kanila, required po yun. At sinare ko sa kanila yung mga tips, mga dapat gawin according to the Bible, kung paano tayo magkakaroon ng successful marriage. Ilan po sa inyo rito ang naniniwala na ang marriage ay God's idea. It is not a human idea. It is not a human invention. God Himself instituted the institution of marriage. Kaya po, lahat ng kasalan, yan po ay banal at sagrado sa harap ng Diyos. Kaya nga, usually sa ceremony, naririnig natin lagi yung sinasabi ng minister na nagkakasal. Only death can separate the couple. Kayo say amen? Hindi sila pwedeng ipaghiwalay ng sino man tao ng third party o ng anumang bagay o anumang pangyayari, anumang pagsubok, anumang crisis nakakarapin nila after ng kanilang kasal. Alam po natin lahat yan na mayroong asawa. Yung wedding ceremony ngayon, start pa lang po yan. Pero marami pa silang taon na harapin bilang mag-asawa. At napakalaga yung mga kung tagubilin sa kanila ng premarital counseling. Now, maraming wedding, maraming marriages, according to surveys and studies, maraming nagsasaksi. Meron din namang mga nagpe-fail. Sa bansa po natin Pilipinas, sabi nga nila tayo yung bansa na wala pang divorce, pero meron tayo marriage annulment, saka separation, legal separation. Of course, pag tayo kinasal, gusto natin maging successful yung marriage natin. Amen po ba lahat? Can you say amen tayo lahat? Walang nagpapakasal na gugustuhin maging failure yung kanilang marriage in the end, no?
So, kaya nga na sinabi ko sa kanilang dalawa, nung premarital counseling, ako personally, pag ako nagkasal, gusto ko lahat ng kinakasal ko maging successful at hindi ko mabalitaan na hindi maganda yung kanilang kinaendingan. Di ba? At marami pong sinasabi ang Bible na dapat natin gawin para maging successful yung ating marriage. No? From the Old Testament up to the New Testament, God gave His commands that we must follow for us to have a successful marriage. At pagka binayolate natin yun, hindi natin sinunod yun, o nag-fail tayo sa pagsunod nun, sooner or later, magkakaroon tayo ng problema sa ating buhay pag-aasawa. Now, ito pong binasa natin kanina for the information of everyone. Alam to ni Chris kasi sila ay lagi na merong Bible study, kadalasan. At alam ko rin, alam to ni Darling. At sa mga nandito po ngayon, to everyone here na hindi familiar dito sa binasa natin sa Ebanghelyo ni Juan chapter 2, ito po yung kauna-unahang miracle na ginawa ni Jesus Christ. The very first miracle that Jesus Christ did when He came here on earth as a human being. Now, kung nakinig kayo mabuti kanina, isa po lang ang tanong ko. Yung unang himala na ginawa niya, saan po connected? Saan po nakakonect? Saan siya related? Hindi mo ba sa pag-aasawa? Tama? Amen? Yan yung recorded sa Gospel ni John na ang title niya, kung kayo ay umaattend sa simbahang Katolik, minsan, kung kayo naman ng ibang religion nyo, maririnig niyo sa mga sermon ng mga pastor. Ang title po niya, The Wedding at Cana. Kasalan sa lugar ng Cana. Saan po yung Cana? C-A-N-A. Yan po ay nasa northern Israel sa panahon natin. Nasa bandang Galilee. Pag pumunta kayo sa Promised Land or sa Holy Land, sa Middle East, sa bansang Israel, nandun pa rin po yung lugar na yan. Of course, iba na yung pangalan. No? Because of the many changes in history and in geography. Pero, for the information everywhere, nakapreserve po yung lugar na yan, at diyan po ginawa yung unang kasalan o unang himala ni Jesus Christ. Now, bakit po ito ang pinili kong i-share sa inyo sa kasal na ito? Una, makikita po natin dito na ang isang kasalan kagaya nito ay napaka-halaga, napaka-sagrado, napaka-big deal sa panahon natin, sabi natin, sa mata ng Diyos. Bakit ka mo? Ikaw lang ang himala ginawa niya in celebration of a wedding in Cana. Ngayon, pagka nagtanong kayo, ano yung himala? Alam niyo po ba kung ano yung himala? First miracle. First miracle ay yung tubig H2O naging wine o alak. Now, huwag mo na kayong mag-react, no? Debatable kasi yan eh. Ako po ay professor at president ng aking online seminary.
pinagdidibatihan yan. Hanggang ngayon, pinagdidibatihan ng maraming tao yan. Anong klaseng alak yung ginawa ni Jesus Christ? Sabi ng mga, may nakikita ko mga mumingit eh. Sabi ng mga iba, yung mga, alam nila, yung mga mahilig uminom, at sabi nila, argument nila, yung alak na ginawa ni Jesus Christ, very first miracle, yan yung kagaya ng mga alak natin ngayon na mayroong alcohol content. Ibig sabihin yung nakakalasing. Sa isang part, Grape juice yun, wala yung alcohol content. So, nagtatalo sila hanggang ngayon, nagtatalo ng mga tao yan. Now, hindi ko po sasabihin sa ngayon kung yan ba ay nakakalasing o yan ay grape juice. Pero isang bagay lang ang gusto kong bigyan din dito bilang message na may kaugnayan sa kanilang kasalan. Yung kasalan na yun nagkaroon ng problema. They ran out of wine. Naubusan sila ng alak. Ibig sabihin, naubusan sila ng handa. Siyempre yung alak, whether nakakalasing yan o hindi, part yan ng handa ng isang kasalan. At sa ating Philippine culture, sa ating po mga Pilipino, tanongin ko po kayo, makinig po kayo mabuti. Pag kayo naubusan ng handa sa inyong kasal at hindi pa matapos yung celebration, naubusan na kayo ng inumin o nag-shot na kayo ng pagkain, ano ang implication niya? Anong resulta niya? Sa palagay niyo, isipin niyo po, what will be the consequences of that? Hindi ba di ba nakakaya yun? Nakakaya. Kaya si amen? Nakakaya, amen? Isipin mo, hindi pa nga tapos yung celebration. Naubusan sila ng alak. Wala nang iinumin yung mga guests. Wala nang i-enjoyin yung mga gusto uminom. Di ba? So, it was a humiliating situation during that wedding. At of course, tayo mga Pilipino, tayo, lalo na yung mga magpapakasal. Nga pala, yung mga gusto magpakasal dito, kontakin nyo lang po kami, no? Handa kami tulungan kayo sa makasal kayo. Now, nakakahiya po yung ganun pangyayari. At lahat tayo, pag kinasal tayo, ayaw natin mangyari yun. Na hindi pa nga tapos yung celebration, ubus na. Ano sasabihin ng mga inimbitahan natin? Ano sasabihin ng mga guests natin? Sasabihin nila, what will be their comment? Sasabihin nila, itong mag-asawa nito, hindi pinagplanuhan mabuti yung kanilang kasal. Kasi they ran out of food or drink. Pero huwag po kayo mag-alala. Nakausap ko pa rin na si Chris. Hindi po short yung pagkain na tinuming. Palakpakan natin si Lord. Amen. Ang sinasabi ko po, example, yung nasa Bible, para maintindihan nyo kung ano ba ang relation nito sa isang kasalan. Nagkaroon sila ng problema, and the good thing, malapit na po ako matapos, hindi ko mahaba yung sermon ko. Tagdali lang ito kasi nag-usap kami ni Chris. We have to maximize the time. Now, nagkaroon ng problema, ang good thing, si Lord Jesus, binigyan ng solusyon yung kanilang problema. Ano yung binigyan ng solusyon? He turned the water into wine. Can you imagine? Wala na silang inumin. Kaya ito si Lord, gumawa yung pinaka-unang niyang miracle para lang solusyonan yung problema nila. Now, dito po ko mag-ganyan. Wala pinapakita nito sa atin. Dalawang bagay lang. Una, ang isang kasalan pinapakita dito ni Lord, napakahalaga ng kasalan sa kanyang harapan. Sabi mo nga,
sagrado yun. Amen? At pangalawa, ibig sabihin, pinapakita doon na bless ni Lord yung legit o tamang kasalan, no? Sa kanila pong dalawa, talagang binigyan din ko sa kanila. Sabi ko, kailangan tayo sumunod sa batas. Kailangan tayo sumunod sa family ko. Pag hindi ko pwede yung requirements nyo, hindi ko kayo kakasal. Kasi sabi ko nga sa kanila, kasi ang kasang kasal na, hindi lang po yan church na enemy, that is also a legal matter. Pagka hindi tayo sumunod sa batas, kaya sinasabi ng family code, pwede tayong malagay sa hindi maganda. Kasi meron pong batas na umihira sa Pilipinas tungkol sa pagkakasal at yun po yung family code. So, napakahalaga ng isang kasalan sa harap ng Diyos at panghuli, makikita natin sa pinansa natin. Sabi ng iba, killjoy daw ang Diyos. Killjoy nga ba ang Diyos? Do you think ayaw ng Diyos na mag-diwang tayo, mag-celebrate tayo ng isang sagradong ceremony like marriage? No! Gusto ni Lord, happy tayo. Gusto ni Lord, mag-celebrate tayo dahil pinatawag kita dito na nung sila'y nagkulang, pinurubay ni Lord. Why? Para may pagpatuloy nila yung kanilang celebration. Hindi para may pagpatuloy nila yung kanilang infant. Para may pagpatuloy yung celebration. In short, ang moral lesson po dito, dalawa lang. God honors marriage. He blesses marriage, and He wants us to celebrate in a godly or legal marriage. At yun po ang gagawin natin sa hapon ito sa kasalan ni Chris at ni Daryl. Okay, say amen? Okay, palakpakan po natin na malakas ang Diyos. Amen. Okay. Tadama na po tayo sa wedding ceremony. Pakibigay po yung mic sa mother ni Darlene. Meron po ako itatanong. Sino po ang nagbibigay ng paintulot, pagpapala kay Darlene upang pakasal kay Chris? Sabihin niyo po, ako po, Bishop. Okay, salamat po. Makakapulot ko kayo. At inilang ko si Bishop Darlene. Ito kayo. Dadako tayo sa tinatawag na exchange of vows. Karap kayo dalawa. And heart, eyes to eyes. Gaya ng sinabi ko, holding hands. Chris, sundin mo yung aking sasabihin. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Darlene, upang maging aking asawa, upang ating maging asawa, upang makasama ka, at mahawakan ka, mula sa araw na ito at magpakailanman, sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin ka at ingatan ka, hanggang sa tayong paghiwalayin ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos,
alinsunod sa banal na utusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Ito ang aking taos-pusong pangako sa iyo. Okay, darling? Pag-isabi ito, sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, please, tinatanggap kita, please, upang maging aking asawa, upang aking maging asawa, upang makasama at mahawakan ka upang makasama at mahawakan ka, mula sa araw na ito at magpakailanman, mula sa araw na ito at magpahirap, sa hirap at sa ginhawa, sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa hirapan at kasalanan, sa sakit at sa kalusugan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka upang mahalin at ingatan, hanggang sa tayo'y pag-iwalay ng kamatayan. hanggang sa tayo mag-iwalayin ng kamatayan, Alisunod sa banal na kautusan ng Diyos. at sunod sa kautusan ng banal na Diyos. Ito ang aking pangako sa iyo. Ito ang aking pangako sa iyo. Amen. And dapat una po, dahil circle siya, circle symbolizes an ending, walang katapusan. Okay? Kaya, yung ring na below, it symbolizes the unending relationship of a husband and a wife. Wala siyang katapusan. Only death can separate them. But as long as they live, they have that continuous and ending relationship. Yan po yung ibig sabihin ng wedding ring. Okay? At pangalawa, ito po ay gold. Usually gold. Why gold? Gold symbolizes purity. Ibig sabihin, ang kanilang relasyon bilang mag-asawa ay dalisay, malinis, at hindi dapat madungis. So, yan po yung dalawang bagay na sinisimbolize na wedding ring. Now, dadako tayo sa exchange of rings. Pakikuha yung ring, please. Ilalagay mo sa kanyang kaliwang kamay, left ring finger. At habang ilalagay mo yan, yung best man, pakinggan yung mic. Pakilagay sa kanyang bibig. Sabihin mo to, Darling, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo, Papakasal ako sa iyo pangalan ng Ama, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Anak, at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Sige, lagyan mo sa left ring finger. Okay? Then, ready? Sabihin mo to habang nilalagay mo yung ring sa kanyang kaliwang kanan, kanyang left ring finger. Chris, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito Ibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Magpapakasal ako sa iyo Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Anak, ng Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Okay. Ngayon, dadakot po tayo sa veil and cord. Tinatawagan ko po yung maglalagay ng belo at pwede na kayong lumuhod dalawa.
Yung pelo po muna, habang nakanood yung mag-asawa. Huwag niyo po muna ilalagay, papaliwanag ko kung ano yung sabihin ng belo. Ang belo po ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbubuo ng isang pamilya. Larawan dito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawa lalaki. Sapagkat ang lalaki, gaya na sinabi ko sa premarital counseling ng dalawa, ang lalaki hindi ang babae, ang lalaki ang ulo o head ng bubuuin niyong pamilya. Ang lalaki na ang tagapagtanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Okay? So, pakilagay po yung core, yung bell. Yung kung makukuha ng picture or video, it's time to take picture. Sunod po natin yung cord. Sino kayo madala ng cord? Just stand there. Kaya, palaman ko yung sabihin, cord. Ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid, tulad ng isang mabuhay na kordon na hindi ito mapuputol. Ito ang simbolo ng inyong pangakong pagmamahalan magpakailanman bilang mag-asawa. Pakilagay ko yung cord. Okay? Now we go to the Bible. Who is the Bible bearer? Sino po yung nagdala ng Bible kanina? Okay? Kunin mo yung Bible. Tuma sa likod. Then iabot mo sa kanila yung Bible. Ayun mag-asawa, kunin niyo yung Bible. Yan po ay nagsisimbolo na ang Bible o salita ng Diyos ay tinatanggap ng mag-asawa, at bilang mag-asawa, susundin nila yung mga tagubilin ng Bible. Kaya sabi ko kanina, para magkaroon sila ng isang successful marriage in the future. Okay? Okay. Now, susunod po ay meron po ba tayong aras? Pakidala po yung aras. Bigay mo sa kanya. Hawakan ng Chris. Ang aras po, kaya kadalasan mayroong aras sa isang kasalan o wedding ceremony. Bakit po may ganyan? Yan po ay sinisimbolo ng pagpapala ng Diyos. Ibig sabihin yung financial blessings ni Lord, yung mga kaperahan natin. At yan po sa symbol na yan, tingnan niyo po yung gagawin ni Chris. Yung hawak ng aras, ibibigay niya kay Darlene. Sige, pakibigay. Kukunin mo naman Darlene. Ano po pinapakita no? Pinapakita po niyo yung inaasahan natin sa isang mag-asawa. Ang lalaki po, makinig po lahat ng lalaki. Ang lalaki po ang breadwinner. Hindi po ang babae taliwas sa mga nakikita natin sa ating society o lipunan o mga kapitbahay. Ideally, ang lalaki po ang dapat mag-provide para sa family. Kasi amen? Hindi po ang babae.
Ang babae tutulong lang para magkaroon sila ng financial security. But, parang naging takbo na ng kanilang pamilya, hindi kumakayod o hindi nagtatrabaho, hindi kumukuha lang, gumagawa ng parang si mister para magkaroon ng pera, at puro misis na lang ang gumagawa ng parang para magkaroon ng pera. Frankly speaking, sinasabi ko po sa inyo bilang lingkod ng Diyos, hindi po yan plano o disenyo o kalooban ng Diyos sa mag-asawa. Kaya po meron tayong ganito, usually kasama yan sa ceremony para ipakita na ang mag-asawa, ideally, si lalaki maggagawa ng para magkaroon ng pera, breadwinner, at yung pera, gaya ng ginawa ni Chris kanina, binigay niya kay Darlene, kinuha ni Darlene. Ang pinapakita doon yung pag-iintriga ng ating mga sweldo, ating mga pera sa ating asawa. Kaya sa amen! Yung mga babae ko, huwag kayong bumayag ha. Narinig nyo ha. Mga babae, huwag kayong papayag, huwag nyo kukonsintihin yung asawa ng lalaki. Sinasabi ko po ng prangkahan at bold dito sa ceremony ito at sa lahat ng aking kinakasal. Huwag nyo konsintihin at huwag nyo payagan ang asawa ng lalaki tutulong-tulong, higa-higa lang sa bahay o kunwari may sakit. Signature mo. 4. Make sure ha? Okay. Okay. Sunod natin si Darlene. Signature of wife dito. Yan. Magdala po yung mga ninang-ninong. Lain ko po yung mga ninong. Mga ninong, be ready. Pag tinawag ko po yung pangalan niyo, punta po kayo sa harapan. Nagawa ko po si Catherine Caborna. Caborna. Sige po, ito po ay sa harap. Pagkirtaan po dito sa taas. Dito po sa taas. Dito sa taas. Yan. Okay, salamat po. Ganun po natin si Evangeline Niedra. Evangeline Niedra. Wala.
mag-sexy dance. Mas prepare nila ang sexy dance. Alright, once again, give it up for Team Ride! Alright, give it up for Team Ride! Yes, hindi kami mapayag na basta lang isa, gusto mo namin, passionate and romantic. Kailangan ko may movement. Okay, may movement ha. Okay na ba? Kunin ko muna makasipag sa takip nyo. Alright! Mr. and Mrs. Evangelio, give us 10 seconds. Romantic and passionate. Here's go on! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, congratulations! Alright. Anyways, pwede na po kayo bumalik sa taas. And Palakasan niyo ang inyong mga sarili. Next, do sanitize your hands. 1, 2, 3, 4. Next step is wear your face mask. 1, 2, 3, 4. Next step is social distancing. 1, is our let's do it continue kissing. Pakikain niyo po yung mga baso. Anyways, kapag narinig niyo po ang ingay ng mga baso, hindi po kayo magpilitaw sa isang nakamis at palamig na halika. Rainbow skies in my only prayer. Give me